Guys, ngayon mag quick review tayo sa ating solar charge controller na SRNE to. Kasi ang gagawin natin, kakabit na natin tong solid state relay para sa low voltage disconnect. At isasama natin dito sa ating ATS yung setup natin. Ngayon, kung hindi nyo pa napanood yung setup na to, kung paano na wiring to, check nyo yung video natin. No? Ngayon, ang plano natin, setup muna natin to bago tayo mag wiring ng low voltage disconnect natin. Bali, ito yung ating SRNE solar charge controller na ML2440. Ayan, nakapatay pa siya. Pag binuhay natin siya, makikita nyo, iilaw to lahat. Mag-self-inspect siya. Kapag ka okay yung battery, mag-steady siya. Kapag ka merong fault, iilaw din tong pang-apat na ilaw, no? Buhay natin. Yan, ibig sabihin wala siyang fault. Tapos, kung makikita nyo, ito naka night pa siya, meron siyang buwan kasi nakapatay pa yung solar panel natin. Kapag binuhay natin yung ating solar panel, yun, nagka-arrow siya. Tapos makikita nyo, meron siyang arrow. Ibig sabihin, nagcha-charge yung solar panel natin sa ating battery. Tapos makikita natin dito, 12 volts. Tapos naka-lithium battery. Ang gagawin natin, i-user natin to para do sa ating low voltage disconnect. Kasi, kung makikita nyo dito sa ating manual, ang low voltage disconnect voltage niya para sa lithium battery ay 11.1. Tapos yung kanyang low voltage reconnect 12.6. Tapos kung mapapansin nyo, wala siyang equalizing voltage, floating voltage, boost restoring voltage. Wala. Hindi katulad nitong lead acid battery, kompleto siya. Pwede nyo siyang baguhin sa user. Itong lithium battery, babaguhin natin para mabago natin tong low voltage disconnect at reconnect. Baguhin na rin natin tong boost voltage kung gusto natin, no? Bali sa user interface niya, ganito. Dapat alamin muna natin kung ano yung mga pindutan. Ang pindutan natin na ito ay yung page up o kaya yung parameter na dagdag. Ito naman page down o parameter na babawasan mo. Ito back, ito enter. Pag pinindot natin tong down, page down, bali ito yung interface niya, no? Pag nag page down tayo, ito yung voltahe ng ating solar panel. Ito yung amperahe na kinakarga ng solar panel sa ating battery. Ito yung status ng battery, yung voltahe ng ating battery. Ito yung amperahe na kapag ginamit mo yung load, ito yung amperahe niya. Ito yung capacity na ikinarga ng solar panel sa ating battery. Ito yung capacity na dinischarge ng battery gamit yung ating load. Tapos ito yung temperature ng ating controller. Tapos ito yung setting ng load. Kasi kung gagamitin yung load, pwedeng baguhin yon. Ito, bali yung 15 manual mode. Ito yan, pwede rin natin baguhin mamaya. Tapos makikita nyo yung error. Tapos babalik na siya sa interface. Ngayon, ito, naka lithium battery tayo. Kapag hinold natin tong enter, magbiblink yung icon ng lithium battery. Kapag nag page down tayo, lilipat siya. Ito, gel type na battery, sealed lead acid, flooded type battery, tapos yung use, nagbi-blink, no? Halimbawa, lithium battery, ito kasi yung naka-ano sa kanya, naka-default, no? Pag naka-lithium battery ka, yung setting kanina, ito yung susundin niya. Kapag nag-gel type ka, ito naman yung susundin niya. Naka-default yan, hindi mo siya mababago. Pag sealed lead acid, ito naman, hindi rin siya mababago. Pag flooded, naka-default din siya, hindi nyo rin mababago. Makakapagbago lang kayo dito sa use. Ang gagawin natin, hold lang natin to. Ang gagawin natin, enter natin isang pindot. Makikita nyo kung gusto nyo ay 12 volts, down nyo pa, or auto volts, o kung gusto nyo piliin nyo na yung 24 volts, pwede rin yan. Yung sa atin 12 volts, piliin na natin yan, 12 volts, tapos enter. Tapos itong equalized voltage, dahil lithium battery yung atin, dahil dito wala,
Kasi yung equalized voltage, mataas na voltahe yon kaysa dun sa boost voltage, no. Ang principle niyan ganito. Yung equalize, gagawin niya, tataasan niya yung charging ng battery para mag-balance yung mga cell, no. Kaya lang sa lithium battery kasi natin, meron na siyang sariling BMS, kaya laging balance yung kanyang mga cell. Ang gagawin natin, ibaba na lang natin to. Iparehas natin sa boost voltage. Ay, baba muna natin. Tingnan natin kung ano yung boost voltage. Ang boost voltage niya ay 14.4. Ayan. Pagka gusto nyo na yan, pindutin nyo lang yung enter ulit. Yung boost voltage, huwag muna natin baguhin. Kasi yun yung nasa lithium battery, no? 14.4. Yung float, ito naman yung float voltage, wala rin siya dito sa lithium battery. Ito yung voltahe na, kunwari na full charge na yung battery nyo, matagal siyang naka-standby full charge. Yung discharge nyo sa battery ay kokonti. Standby yung battery niya na 100%. Imbis na ang gagawin ng charger ay 14.4 na voltahe, ibababa niya yung voltahe sa 13.8 para hindi laging maximum yung kanyang charging. Huwag muna natin baguhin. Tapos ang susunod ay low voltage reconnect. Bali, itaas natin to kasi medyo mababa para sa lithium battery. Taas muna natin. Kasi bago pa natin sinet up yung ating off-grid, yung ating battery hindi ko pa masyadong alam. Pero meron siyang Bluetooth monitoring. Tapos alamin natin muna kung ano yung 20% ng ating battery. Bago natin ilagay yung low voltage disconnect. Ito yung ating reconnect, pwede na yan. Ito yung low voltage disconnect, itaas natin. Kasi yung 11 na yan, sobrang discharge na yan. Tapos taasan din natin. Kasi hindi pa natin alam kung ano talaga yung 20% ng ating 12 volts na 280 Ah na live PO4, yan. Kasi ito yung nominal voltage ng battery natin, 12.8. Diyan muna tayo. Enter. Tapos, nakikita nyo, magbi-blink na ulit yung use. I-double check muna natin. 12 volts, 14.4, 14.4, 13.8. Reconnect. Low voltage disconnect. Tapos, i-ano na natin, hold. Pagka-hold natin, i-enter nya na yun. Yun na yung gagamitin natin, yung use. Tignan natin kung nag-save, no? Hold. Enter. 12 volts. 14.4. 14.4. 13.8. 13.2. 12.8. Okay na yan. Nag-save na yung ating sinit na parameter. Tapos, kung gagamitin natin yung ating load, yung load side, bali, ito naka-manual, no? Pag pinindot natin to, dahil naka-manual yung load dito, yung number 15 kanina, makikita nyo iilaw to. Ayan, may ilaw. Ibig sabihin yung load nya, yung dito sa baba, na load natin, kung ilaw man yan o exhaust fan, yan, pwede nyo i-manual. Patayin muna natin ulit. Tapos, punta tayo sa page ng load. Ito yung load. Enter natin. Hold lang. Magbiblink siya. Ibig sabihin, pag nag-blink na, pwede nyo nang baguhin. Ito itong 15, manual mode yan. Yun nga, yung pwede nating i-turn on dito at turn off. Pag 0, didepende siya doon sa panel natin. Pag 0, depende sa panel. Kung gumabi na, wala nang na-detect na voltage yung ating panel. Automatic magkakaroon na ng load. Iilaw na yung ating load. Gagana na yung load dito sa baba. Tapos yung 1 to 14, kasi meron yang 1 hanggang 14. Ang 1 is equivalent to 1 hour. Halimbawa, naggabi na. Pag sinet nyo ng 1 yan, isang oras iilaw yung ating load. Gagana yung ating load. Pag ginawa nyo yung 2, 2 oras gagana yung ating load after na maggabi hanggang 14 hours. Ayan, hanggang 14 hours, gagana yung ating load after na maggabi. After na, ma-detect ng panel natin na wala ng voltahe.
Tapos yung 15, okay na tayo doon sa 15. Yung 16, nakalagay dito, use for system debugging when light signal, the load is shut off. Without light signal, the load switch on. This mode enable fast check of the correctness of system installation during installation debugging. Bali ganito yan. Kapag ka meron na-detect yung ating panel, patay to yung load. Pag walang na-detect na araw yung panel, mabubuhay yung ating load. Sa ganung paraan, mas mabilis yung malalaman kung gumagana ba yung panel o hindi. Tapos sa 17, normal on mode. Ang mangyayari dyan, hindi nyo mapapatay yung load hanggat hindi nyo binabago sa setting. Kung 17 yan, pag in-enter nyo yan, lagi ng buhay yan. Ayan, buhay na siya. Tapos hindi mo siya mapapatay. Kahit anong gawin mo, hindi mo siya mapapatay. Unless baguhin mo siya sa setting. Balik tayo sa 17. Baguhin natin. Gawin natin 15 ulit para manual. Enter. Yan, 15. Okay na, ganun lang kasimple yung ating pag-setup ng ating solar charge controller. Guys, kung nakatulong sa inyo ang ating video, huwag nyo kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat.